ilang mambabatas sa Kamara dahil sa manoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Deadman naman dyan ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. O meron chismis. Ito na yung mga Marites content. Usong-uso ngayon yung Marites content. Alam nyo naman ang Pilipino, parang popcorn, di ba? Pagka chismis, mabilis sa bansang Pilipinas, no? O yan, mga uso. Ito na naman, ito na. Ito na yung hari ng chismis. O, meron daw plano patanggalin si Marcos. Ano na yan? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Comprehensive Anti-Discrimination Kapraningan lang. Ganyan inilarawan ni Senator Amy Marcos ang umano'y planong pagpapatalsik sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy, chismis lang ang destabilization plot laban sa Pangulo, lalo't wala namang pruweba na may plano nga para rito. Matatanda ang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo raw ni Duterte ang klase itong taon to. Basta makaka-epal siya, talaga naman. Oh. Kapraningan lang. Ikaw ba nagtitake ka ng kung ano-ano? Hindi kasi sabi ni Senator Amy, kapraning. Ang alam ko yung praning, yan yung mga nagpupulburon. Hindi, sa akin pagkakaalam, pag praning-praning ka, medyo may sabit ka sa may sakit kang pulburon. Oh. Ay praning lang daw, kapraningan lang daw yung chismis na yan. Nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Labas nyo yan. Na nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Alam mo sa totoo, eto, wag kayo magagalit. Kahit ako. Dito tayo nagkasundo, Amy Marcos. Dito tayo nagkasundo. Nababaduyan na ako sa ganyan. Ang baduy-baduy. Alam mo yung parang wala nang lalim. Ang Pilipinas ba hindi na maka-move on sa chismis content? Yung popcorn, yung pag-uusapan o chismis, ayos yan, popcorn. Kain tayo popcorn. Yan po yung style ni Trillanes. Totoo. Ang baduy-baduy, napakabaduy, at kapraningan. Hindi ko alam kung sinong tinatawag niyang praning, si Trillanes ba o yung kapatid niya? Hindi. Kasi sabi niya di ba? Kapraningan lang yan yung naniniwala or nagpapakalat ng ganyang balita. Sino ba nagpapakalat? Si Trillanes lang ba? O meron ba sa kampo ng iyong kapatid? Kasi praning Si Trillanes gumagamit ng Basta yun. Tinawag ni Senator Amy na kapraningan yan at kabaduyan. Exactly. Dito tayo parang nagkasundo. Dalawang words, parehas na pasok. Kayo ba? Tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo nababaduyan sa chismis content? Ewan ko. Ay, naku. Praning. Grabe. Sige, tuloy tayo. Tugin na, nakakasuyan. Unless may tunay na katubayan, huwag tayo masyadong praning. Si Trillanes, sausaw lang ng sausaw yan. Kung deadma lang si Senator Amy sa issue, nangangamba naman ang ilang kaalyado ng Pangulo sa Kamara. Tingin ng ilang mga kongresista, sunod-sunod ang mga pag-atake para sirain ang imahe ng Administrasyong Marcos. Kaya naniniwala silang posibleng bahagi ito ng destabilization efforts laban sa Pangulo. Senator Amy, eto mga praning. Tinawag na praning. Sino bang naniniwala diyan sa destabilization plot na yan? Di Kamara. I therefore conclude, ang tinutukoy na Senator Amy, ang Kamara praning. At ang Kamara may kabaduyan. Sa totoo lang. Minsan overkill talaga. Minsan overacting talaga sila. Parang parang gusto nila magpapogi points kay Tambaluslos. Yung galawang ganyan. Hoy, banata natin yan, banata natin. Hoy, pogi point, 1 point, 2 points. Para kayo nag-uunaan sa puntos kay Tambaluslos Palakasan ng mga may kakordihan talaga itong mga ewan ko sa inyo. Ang pera nga naman tut 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 tut
Sabi yan ni Allen Gonzales, binabasa ko lang. Mga mukhang pera yang mga yan. Oh. Tut, 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 tururut, tut, tut, tururut, tut, tut. Ay, tuloy tayo. Pinansin din nila ang pagdinig ng Senado na tila may gusto raw patunayan at ang buwan-buwang prayer rally ng kampo ng mga Duterte. So you connect the dots, no? You don't need Senator Trillanes telling us all this. You just Pasok ng pasok kasi si Trillanes, epal ng epal. Pagsabihan nyo, wag ka nang pumepal. Kaya na namin to. O, kinontra. We don't need Trillanes telling us this. So, madaling salita, wag ka nang epal. Yung punto sa amin. 1 point sa akin, 1 point sa mga kasama ko. Tamba, tingnan mo kami. Hoy, yan si ano. Outside di ko lang buo yan. Dilaw yan, dilaw. Palayasin nyo yan. Hindi yan kasama sa amin. Walang posisyon yan eh. Gusto lang magkaposisyon. Kaya umiepal, tanggal. Yung punto sa amin. Tamba, samba, tamba, samba. Ay, nako. Sige, tuloy tayo, Tamba. Kampo ni Tamba. just have to connect the dots. Mm. Personally, if you take my opinion on it, yes, there's a big effort, to destabilize this administration. Baka praning nga kayo. Di ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Kasi ayaw niyong payagan yung maisug eh. Hindi siya. Yung administrasyong kung sino man ang gumagalaw niyan sa likod na yan para maharang niya maisug. Praning. Wala kayong magagawa. Opinion ko yun. Naniniwala ako kay Senator Amy. Matagal kong tinatanggihan to si Amy. Hindi tinatanggihan. Matagal kong kinokontra to si Senator Amy. Dito lang kami nagkasundo sa salitang praning. Yang chismis content nyo. Yang marites content nyo. Yang kabaduyan ninyo. Payagan nyo na ako. Diyan na nga lang eh. Di ikaw yung praning. Ikaw yung tinutukoy, isa ka doon sa tinutukoy nung kapatid ng presidente Hindi yan yung basta-basta na pinabili ng suka sa kanto lang. At kumuha ng nag-vlog na. Hindi. Senator po yan. At kapatid yan. Alam ako, naniniwala ako kung si Amy naging lalaki. Malamang si Amy presidente natin ngayon. Nagkataon lang ang lalaki si Marcos eh. Pero hindi magiging presidente si Marcos tsaka si Amy kung nag-decide na magpresidente si Sara. Yun lang. Real talk po, huwag kayong masasaktan, pero yan ang totoo. Nag-giveaway lang si Sara eh. Baste, takbo ka na. Ako gusto ko talaga si Baste. No? Pero ayaw niya eh. Sinabi ko sa kanya, ayaw niya talaga. Davao lang siya, Davao. Doon yung pamilya niya. So wala tayong magagawa, alam ka man pilitin ko. Susuntokin tayo noon. Hindi, pero ako gusto ko talaga si Baste. Baste ang gusto kong maging presidente, sa totoo lang. Ay, tuloy tayo. There seem to be common interests shared by certain people. Ay, isa pa to. Rider. Ano na nangyari sa rider? Tinutulungan nyo ba yung mga rider? Nakakatulong pa ba itong mga sa rider o nakakatulong kay Tamba? That would put forward, and if you take into consideration, Party list po ito. Hindi po ito yung binoto ng parang regular sa isang distrito. Party list po. Hindi ko naman sila minamaliit. Pero binoto sila ng tao kasi dahil naniniwala yung mga nagbomotor na ipagtatanggol yung kanilang, hindi naman ito ibinoto ng mga nagbomotor para ipagtanggol si Tamba. Binoto ito ng mga riders kasi rider nga eh. Binoto ng mga nagmomotor, di ba? Marami sa ating nagmomotor, binoto yan. Yung rider party list. Bakit? Kasi alam natin tutulungan tayo doon sa mga nagche-checkpoint. Ganyan ang issue dyan eh. Yung mga nagche-checkpoint, tinutulungan nila pag mali ang checkpoint di ba? Huwag tayong maglokohan. Hindi naman yan para tulungan nila si Tamba. Real talk. it seems to have a common interest for this staff. Nauna naman nang nanawagan si Senate President Mig Zubiri sa mga kapwa niya senador na huwag gamitin sa politika ang mga pagdinig ng Senado. Ang Department Bastos pala to si Zubiri eh. Nananawagan siya na huwag gamitin ng mga senador sa politika yung pag-iimbestiga.
Ulitin natin nga. Bastos ang dating sa akin, Mga kapwa niya senador na huwag gamitin sa politika ang mga pagdinig ng Senado. Ang Department of Justice naman nagbabala laban sa mga nagpaplanong patalsikin si Pangulong Marcos. Teka muna ha, Subiri ha. Nako, Senator Bato. Di ko alam ha, pero yung tono ni Subiri dito parang si Bato ang pinababanatan ha. Huwag daw gamitin sa politika. Sino ba yung huling hearing dyan na maingay ngayon? Yan lang naman ang bumetang hearing. Yung iba walang nanonood. Di ba, yan lang naman namin nanonood ang hearing ni kay Senator Bato at saka kay Morales. Ako parang di umano Senator Bato pinapatalsikan ka na ito si Subiri ha. Tingnan natin kung ikaw nga yan. DOJ naman. Ay, namimiss ko si Boying. Saan na si Boying? Secretary Boying. Kamusta mo lang kami ha? Sige. There's enough evidence to file cases against those who have violated our criminal laws, such as sedition, inciting to sedition, even rebellion. Of course, we will have to pursue. No, the department has always been and will always be evident. Ang rally ba may sedition at saka rebellion? I don't think so. Kaya nga may Freedom Park eh. Alam mo, lilinawin ko po sa inyo ha. Karapatan ng bawat isa yan. Yang Freedom Park, may purpose po yan. Hindi yan basta lang nilagay dyan para maging sakim yung mga politiko at hindi ipahiram. Utoy. Sorry po, yan ang tawag sa iyo ni Attorney Topacio, Utoy. Ano ba tawag ko sa iyo? Attorney? Sige, attorney na lang. Paalala lang, at alam mo to kasi abogado ka eh. Ang Freedom Park ay hindi sa gobyerno. Hindi yan sa gobyerno, sa tao yan. Hindi yan pag-aari ng isang mayor o ng gobernor o ng congressman. Diyan naglalabas. Kaya nga ang akala nila, plano patalsikin si Marcos. Hindi naman. Walang ganun. Naglalabas lang ng hinaing. Alam nyo kung bakit? Kasi lumalabas ang Marcos administrasyon ay hindi marunong makinig. Inilalabas na po ang hinakit nila sa presidente, sa gobyerno, hindi naman nakikinig. Hindi nga nakikipag-usap si Marcos. Wala nga siyang talk to the people gaya ni Duterte. Wala. Dead man lang siya sa mga bagay, sa mga tanong sa kanya. Kaya nga nagpupunta, nagtitipo ng mga tao at gustong ilabas yung kanilang hinanakit dyan sa Freedom Park. Yun po ang purpose ng Freedom Park, which I know because you are a lawyer. Alam mo yan. Wala pong rebellion doon. Wala pong pagpapatalsik na issue doon. Alam mo, kung pagpapatalsik ang issue, bibigyan ko kayo ng isang senyales. Kung ang magiging issue dito ay pagpapatalsik, gagalaw si BP Sara. Because I strongly believe walang magpapatalsik until such time gumalaw si Sara. At nakikita nyo naman si BP Sara ay hindi gumagalaw. So, wag na kayong praning. Ano ba tinitake nyo? Hindi, sinasabi ko lang yung sinabi ng kapatid ng presidente. Wag kayong praning. Ang babaduy nyo. Diba? So, walang ganun. Wala. Matakot kayo pag umakyat na ng stage si BP Sara at nagsalita na siya na parang si Baste. Ayun na medyo mabigat na yon. Aminin natin. Meron bang ganon? Wala eh. So, easy. Kalma lang kayo. Huwag kayong praning. Ang babaduy ninyo. Tuloy tayo. Based. Nauna na ring itinanggi ng PNP na wala sa hanay nila ang nagre-recruit para sa sinasabing destabilization plot. Nagbabalita mula. Ayan na, itigil nyo na yung kapraningan nyo ha. Tigil nyo na yung kabaduyan ninyo. Makinig kayo sa kapatid ng presidente.